Good day everyone, and we are Group 4 and our topic for today is online game. First, what is online game? An online game is a video game played over the internet or computer network. Unlike offline games, online games connected players across different locations, allowing them to play together, compete against each other, or interact. Ano naman ang mga online games? Ang online games ay ang mga video games na nilalaro sa internet gamit ang iyong mobile phone, computer, or gaming console. Narito ang mga popular na laro sa Pilipinas. Nandito ang Valorant, Dota 2, Roblox, Call of Duty, at Mobile Legends. Ito ay ang mga sample ng mga online game na nilalaro sa Pilipinas o sa buong mundo, worldwide, kumbaga. Kayo, meron ba kayo nilalaro dito sa mga ito? At kung meron, tara, talakayin natin kung paano nga ba nagsimula ang online games. Dumako na tayo sa History of Online Games. Alam nyo ba na ang Maze War noong 1974 ang itinuturing na isa sa kauna-unahang first-person shooter o FPS game sa buong mundo? Imagine, wala pa silang HD graphics noon, pero dito nagsimula ang concept ng PvP at shooting games na nilalaro natin ngayon, tulad ng Valorant at Call of Duty. At noong 1978, naimbento ang MUDI o Multi-User Dungeon. Ito ang kauna-unahang text-based virtual world. Isipin nyo, wala pa siyang graphics o pictures noon, pero text lang ang nakikita sa screen at kailangan mong mag-type ng commands tulad ng attack o look para gumalaw ang characters mo. Ito ang tunay na lolo ng mga MMORPGs tulad ng mga Ragnarok at Genshin Impact. Isa pang trivia, ang meaning ng MMORPG ay Massively Multiplayer Online Role-Playing Games. Next topic! At pagpasok naman ng 1990s, dito na talaga nag-expand ng husto ang online gaming worldwide dahil naging available na ang internet sa publiko. Posible nang makipag-compete at makipaglaro laban sa mga players mula sa iba't ibang lugar o maging sa ibang bansa. Ilan sa mga sumikat na laro ay ang Quake noong 1996, isang popular online first-person shooter kung saan naging mabilis ang pakikipagparilan online. Pangalawa, Ultima Online 1997, isa sa mga kauna-unahan naging successful na MMORPG sa kasaysayan. At ang pangatlo, StarCraft noong 1998, ang sikat na real-time strategy game na pwedeng-pwede para sa online multiplayer. Bilis! Noong 2000 or year 2000, MMORPGs and internet cafe era, dito na sumabog ang kasikatan ng online gaming, lalong-lalo na rito sa Pilipinas. Dahil sa mga internet cafe or computer shop, naging posible para sa marami nating kababayan ang maglaro kahit wala silang sariling computer sa bahay. Narito ang Ragnarok Online noong year 2000. Noong year 2002, isa sa mga pinaka-popular na MMORPGs sa buong Pilipinas. Pangalawa, ang Dota, isa sa multiplayer strategy game na naging paboritong-paborito sa mga computer shop. Pangatlo ay ang Counter-Strike, isa sa sikat na online game shooting game. Pang-apat ay ang Crossfire, isa rin sa mga pinaka-dinadayong FPS game sa buong Asia. Kayo, ano ang naabutan yung laro noong panahon na to? Alam nyo ba guys, na ang smartphone noong 2010 mobile gaming and sport era, nagbago ang ikot ng gaming dahil sa pagdating ng mga smartphone at mas mabilis na internet control connection. Kasi po, dati po, ang karaniwang ginagamit lang natin ay computer po, tas yung cellphone po na parang keypad, parang di pa po tayo makapaglaro dun sa sa mga phone natin dati. Kaya ngayon nung 2010 po, doon na po
umusbong yung mga cellphone na touchscreen, yung mga ano po, mga cellphone po na pang gaming. Tapos naging mas accessible na ang paggamit nito. Paggamit para sa lahat dahil dito million player ang na-attract at naging mainstream na ang tinatawag nating esport. Ilan sa mga sikat na laro na nagpaypay sa era na ito ay Mobile Legends Bangbang. Hanggang ngayon po, tinatangkilik pa rin po yung laro nito, itong Mobile Legends. Kasi po, sa henerasyon po natin ngayon, madami na pong yumayaman dahil po sa paglalaro ng Mobile Legends. Meron na pong nag-i-stream, nagpupunta na po ng ibang bansa para po maglaro. Alam po. 2016, isa sa pinaka-popular na MOBA games dito sa Pilipinas, PUBG 2018. Isang battle royale game na sikat sa buong mundo. Clash of Clans, isang strategy game na nilalaro ng milyon tao. Ito po yung yung may clan po kayo. Tas doon po mag-teamwork po kayo kung paano pa kayo a-attack sa kalaban nyo, ganun po. Tas isang strategy game na nilalaro ng milyon. Tapos next naman po yung COD. Isang napakasikat na mobile games. Napakasikat po nito, ito po yung laro na may 1 versus squad, 2 versus squad. Tapos isa po plus squad, plus per squad po. Tapos kada laro po dapat lumiliit. Habang lumiliit po yung zone, doon po dapat mapasok yung mga player para po hindi dedo, patay. At sa ating generation ngayon, alam nyo ba guys, na 2020's modern online games, mas naging advanced pa ang mundo ng mga gaming dahil sa cloud gaming, cross-platform play at virtual reality. Bunsod nito, hindi lang basta-basta laro ang online gaming. Marami ring kumikita dito. Tulad nga po ng pagla-livestream. Tapos yung mga pro player po na naglalaro na po sa ibang bansa. Tapos ganun po dito naman po sa bansa natin, mga naglalaban po sila. Tapos yung mananalo po dito, yun po yung ilalaban po sa ibang bansa para po sa para makakuha po ng premyo, ganun. Tapos marami na rin kumikita po, ayun nga po sabi ko kanina. Tapos marami na rin pong gumagawa ng content, po, social media. Nag-content na po na rin paglalaro ng Mobile Legends. Ilan sa mga halimbawa sa mga sikat na laro ngayon ay isa rin po Valorant, isang competitive tactical shooter game. Genshin Impact, isang online open world action RPG. Tapos Roblox, isa rin po. Ito naman po yung mga karaniwan na naglalaro po dito, yung mga bata po. Isang platform kung saan pwede ka po mag-create dito ng mga karakter, ganun. Character at maglaro ng iba't ibang games. Ang mga users kilalang cross-platform play at ang mga live in-game events. Yun lang po. So why online games is part of Philippine popular culture? So online games is a part of Philippine popular culture because they are enjoyed by many Filipinos of all ages. So they are more than just a form of entertainment, they are also a way of socializing and build friendship and also develop teamwork. So many students or workers or any kind of Filipino or person, family, friends play together during their free time. So most of the games that are popular today is Mobile Legends, siguro narinig nyo na yun. Valorant, FPS game. So Roblox, usually sikat siya sa mga bata. And also COD Mobile. And also Dota 2 pala. So they have become part of many Filipinos' daily lives. Online gaming has also contributed to the growth of Philippine esports, live streaming, and content creation in the Philippines. So, ako, sa akin lang, in my opinion, and story ko lang, nag-try din ako mag-stream before ng online games. So, ayun.
The Philippines also has many professional gamers who compete in international tournaments. So, in addition, online games help develop skills such as teamwork, communication, and problem solving, and also strategic thinking. However, it is important to play responsibly to maintain a healthy balance between gaming and daily life. Online games are part of Philippine popular culture because they influence entertainment, social interaction, and digital trends. Their popularity and impact on people's daily lives make them an important part of modern culture. Maraming salamat, Gia. Dako na tayo sa good effect and bad effect. Ikaw naman, Angelo. The good effect of online games. Number 1, improve teamwork and communication. Many online games require players to work together to achieve a common goal. Dito po sa karamihan sa mga online games is need ng teamwork kasi doon nabibuild yung pagka-communication natin para kung wala kayong communication is hindi kayo makakabuild ng isang teamwork. Number 2, develop problem-solving skill. Player learn to think critically, make quick decision, and create strategy. Dito, nade-develop natin yung problem-solving skill natin kung paano natin ipapanalo yung isang laro and tayo din gumagawa ng decision natin at strategy kung paano ito dito ipapanalo. Number 3, provide entertainment and stress relief. Playing games can help people relax and enjoy their free time. Dito naman po is kapag naglaro tayo ng online games is dito nawawala yung mga stress natin o ibang problem natin. Ganun. Kasi doon lang tayo nakatutok sa games. Number 4, build friendship. Online games allow players to meet and interact with people from different places. Sa online games daw po is nakaka-build tayo ng friendship kahit na sa ibang different places, kahit dito tiga ibang bansa, ganon, is nakakapag-build tayo ng mga friendship kapag may good communication kayo sa isa't isa. Number 5, create career opportunity. Someone player become professional expert athletes, streamer, or content creator. Dito naman po is someone player daw po na naglaro online games is ginagawa daw pong career yung online games. Katulad na lang po sa may TikTok is yung online games or yung Mobile Legends is ginagawa nilang dito template sa sa live nila o sa pagiging streamer. And the 5 bad effect of online games. Number 1 is gaming addiction. Spending too much time playing can interfere with daily responsibilities. Dito naman po is pag na-addict po tayo sa online games, hindi natin nagagawa yung mga responsibility natin kapag dito sumabra na tayo sa oras. Hindi natin na yung mga responsibility natin kapag naglalaro tayo ng mga online gaming. Number 2, poor academic or work performance. Excessive gaming may reduce time for studying or working. Dito naman po is nawawalan tayo ng balance sa pag-aaral kasi mas inauna natin yung online games kaysa sa pag-aaral or pag-review ganun. May possible na bumaba yung grade natin
Number 3, health problem. Long hours of gaming can cause eye strain, poor posture, lack of sleep, and reduced physical activity. Dito naman po, kapag sobra-sobra na tayo sa paglaro ng online games is maaaring mag-cause ng pagpupuyat. Kasi diba na-addict tayo. Tapos, ayun lang. Number 4, cyberbullying and toxic behavior. Some player experience harassment, offensive language, or cheating in online games. Sa paggamit mo ng online games is may mga bullying din na nangyayari tulad na ng dito harassment or offensive language na salita kapag pag nakipag-communication ka sa kasama mo or sa kalaban, ganun. Number 5 is overspending on in-game purchase. Some players spend too much money on skin, character, or another virtual item. Dito naman po is sumusobra na tayo sa sumusobra na yung ibang player sa pagbili ng mga mga skin, character, like for sa may Mobile Legends. Kasi diba sa Mobile Legends need mo mag-recharge ng diamond or magkarga ng pera para makabili ka ng skin. Ayun. Yes. Ayun, natapos din ng sobrang haba mong report, Angelo. Once again, we are Group 4 and thank you for watching.